So what are the documentary requirements? Pag first-time borrower, ito po yung mga kailangan. Okay? Pag subsequent, 3 na lang. 'Di ba? Out of 5, 3 na lang. Kasi sa first-time borrower, napatunayan na namin na talagang below 25, no? 25,000 or below yung kinikita mo po. Sa proof of relationship, napatunayan na rin namin kaano-ano mo po ba yung pinag-aaral mo. Kaya po pag nag-subsequent na kayo, sa susunod na SEM na mag-a-apply kayo nito, dahil na-approve kayo dito, no? So sa susunod na SEM, hindi na po kailangan yung dalawa. So hindi nyo kailangang matakot ma-promote. Sabi kasi nung iba, "Paano 'yan ma'am sa sobrang sipag kong magtrabaho?" Kasi natuwa nga ako dahil kaya ko na palang pag-aralin yung sarili ko, kapatid ko, asawa ko, anak ko 'no. Sobrang nagsipag ako, na-promote ako ngayon, naku 30K na po yung kinikita ko. Eh, di hindi na ba ako puwede? Puwede, for subsequent kasi po hindi na namin hahanapin. So congratulations on your promotion, 'di ba? Ngayon, ang kailangan na lang is yung valid ID cards, yung form, kasi nga po ano pa rin po siya, over the counter pa rin 'no, so may form po tayo diyan, Educational Assistance Loan Program application form, and yung assessment or billing, eh ma'am binigay ko na yun nung first time, bakit hahanapin mo pa sa subsequent? For us to know na yung pinag-aaral mo ay nag-aaral pa talaga. What if huminto na pala siya? Kasi 'pag huminto na 'yan or nagpalit na po ng course 'yan, 'di ba, hindi na puwede. So, sisingilin na po namin kayo. Okay? Kaya po make sure po, na kapag po nag-file kayo for subsequent, itong 3 dala-dala po natin. So, what are the qualifying conditions? For the first-time borrower, kailangan daw below 60 years old yung nag-a-apply po ng EDUC loan. Monthly salary or income is 25,000 or below. Ayan, sabi nga po natin, yan yung hinahanap namin na tulungan natin yung mga low-income earners po natin. With at least 36 posted monthly contributions at yung kadalasang katanungan, ma'am, may salary loan ako, may calamity loan ako, may slurp ako, lahat na, no? Talagang, kinuha niya na lahat ng mga loans kay SSS. Ngayon, tinatanong niya, qualified pa kaya ako para sa EDUC loan provided na updated ka sa payment ng lahat ng member loan applications mo. Kasi pag may overdue account ka, paano pa magtitiwala si SSS sa'yo? 'Di ba? So make sure po, kahit na may iba't ibang loan ka pa dyan, provided makikita namin actively paying member ka, contributions or loans man po yan, pwede. Okay? Sa subsequent naman, dahil nga po napatunayan na ulit natin 'to, napatunayan na natin 'tong dalawa na below 60 years old ka at yung income mo ay gano'n. So sa subsequent, dalawa na lang ang kailangan. Kailangan lang currently paying member ka. So napatunayan na namin at least 36, 'di ba? So titignan na lang namin may 6 posted monthly contributions ka ba within the last 12 months. And updated ka pa rin ba sa mga payments mo sa loans. Okay? So yan na lang po yung hahanapin namin. So for the eligible courses and schools, institutions duly recognized by the Government of the Philippines or CHED, recognized by CHED, TESDA, or CAAP. Okay, so yan po yung mga eligible courses and schools po natin. For the loan amount, kung 4-year degree program yan at tuloy-tuloy na mula first year college hanggang 4th year second SEM, at sabihin natin yung tuition niya ay ranging to 20,000 talaga, no? Kung tuloy-tuloy po yan, 160,000 ang full allocation po natin. Kung 5 years naman, 200,000, maximum na yun. Per semestral naman po, dahil 10,000 per SEM, 'di ba? Yung pwede pong ma-loan dito sa BOCTEC, maximum of 40,000 full allocation per semestral program, pag trimestral naman po 60,000 full allocation. At dahil nakapag-loan tayo, dapat magbayad din So paano po ba yung pagbabayad natin? Whichever is shorter. So ang tanong, kapag nag-fill out po kasi kayo ng application form, papapiliin kayo kung 4-year or 5-year degree courses yan, papiliin ka 1 to 5 year yung term. Okay, 1 to 5 years. Kapag naman po BOCTEC yan, papiliin ka kung 1 to 3 years. So, sa application, po yan form po yan. Pero, so yun yung letter A. Pero,
kung mas mababa itong or mas shorter itong letter B kasi pumili ka na 5 years to pay. Pero yung pinag-aral mo, first sem lang, umayaw na. 'Di ba, hindi na po ulit siya nag-aral on the second sem. Eh, di 20,000 or below lang po yung na-loan niyo. So, instead na 5 years, magiging 1 year na lang yung term. So, yun po ibig namin sabihin dito ha. Kapag po up to 40,000, 2 years, up to 60,000, 3 years, up to 80,000, 4 years, 'di ba? Ito nga po 160 to 200,000, 'di ba? So, more than 80K yun. 5 years yung terms natin. Okay?